Iglesia Yung ng Diyos. ING. Iglesia ng Diyos. Iglesia ng Diyos. Iglesia Jesus. Yung Saan ka mga nakapwesto? mga dating ano din kasi yung mga iglesia ng Diyos eh, mga dating iglesia ni Cristo. Sabi ko kay Soriano, iba pa yun. Iba yun eh. Kumbaga, yun yung dating mga kasama ni Soriano. Sila Perez. Sila Perez kasi ang founder niyan eh. Yung iglesia ng Diyos. Yung Ano dito, ba yung kay Soriano? yung mahabang buhok. Ang dating daan. Iglesia ng Diyos din. Kaya lang may ano siya, yung dating daan. Magkaiba na kasi sila eh. Ang programa yan. Ha? Programa. Madalas yun sa Pwede Facebook. ka na, video mo na ba ako? Oo, madalas yun. Oh. Ito po, yung mga kasama po natin dito sa Victory Churches of Asia na habang tayo po ay naghihintay ng atin pong gawain dito sa lugar po ng Muson Classic. Karoon po tayo ng communion mamaya na napakalaga po ng pagkakataong ito. Ito po si Brother Mark. No? Isang vlogger din yan, vlogger din. Galing po ako Thailand. Kung hindi nyo po napapanood yung mga vlog ni Kuya Reyno, panoorin nyo po. Sobrang nakaka-bless. Sobrang nakaka-bless. Kaya talagang ito eh, yung kaparaanan na pwede natin gawin na siyempre meron tayong mga pinagbabawal. Hindi tayo pwedeng basta-basta mag-share sa maraming tao. Kaya talagang ginagawa natin ngayon, no? Yung para makapag-share tayo sa internet, sa YouTube. Ano masasabi mo, bro? Yun. Shoutout sa mga kakilala ko ha. Sa Restricted Generation, yun. Ayan, siya po yung head ng ano natin, no? Ng DCA Muson Youth. Hinintay pa namin yung mga kasama namin. So ngayon, magkakandak kami ng Holy Communion. Saan kami yan? Yan. Yan, meron kaming tinapay. Yan ang ating new normal. Yan. So hindi mahadlangan ng pandemic, ng quarantine, yung ating pag-alaala sa ginawa ng Panginoon sa atin. Sa krus. Amen? Ito po talaga napakalaga na ginagawa natin. No? Kaya nga tayo po ay bumabalik doon sa mga naunang mga church, no? Kasama ang Panginoon na madalas nasa bahay lang sila, nagtitipon-tipon, nagsasalo-salo. Di ba? Mas masaya yon, no? Talagang nakakaroon kayo ng talagang intimate fellowship sa bawat isa. At nakikita natin kung ano po yung mga, di ba, yung mga pangailangan ng bawat kapatid, yung kanilang nararanasan upang tayo po mismo ay makapag-encourage po sa ating mga kapatid. Kung ano po yung kanilang pangailangan, hindi lamang po sa physical, bagkus napakalaga yung spiritual na pangailangan ng bawat isa po sa atin. Ayan na po. Habang inantay po natin, nasa dulo pa po, malayo pa po yung ating inantay. Kaya nga po talagang ito po ay napakasaya na isang gawain para po sa ating Panginoon. Dito po tayo ngayon sa Muson Classic. Ito po ay parte ng San Jose del Monte. Dito po sa Muson. At medyo makulimlim po ngayon. Hello, te! Hello po! I'll sing praises to your name. Hello po, sige po, tuloy po. Magandang hapon po. Dito ka. Dito lang. Hello po. Dito kayo. Dito po kayo. Hello po, magandang hapon. Nice to meet you po. Nalilip ka pala. Ito naman ng mga baby, talaga mga committed, no? Anak ko rin yung lalaki. Oh. Hello, baby. At ngayon naman po ay atin pong pag-uusapan ang tungkol po sa kahulugan ng tinatawag natin church. Dahil po na every time we evangelize sa mga tao,
ay ang madalas po natin naririnig ay lagi nilang sinasabi na hindi na namin kailangan yan dahil membro na kami ng church. Hindi na namin kailangan yan dahil member na kami ng religious organization. Kaya napakahalaga po na atin pong maunawaan kung ano nga ba yung tinatawag na church or the Christian church. Ang tanong po rito na nakalagay po natin sa ating topic ngayon ay what is the meaning of Christian church? Is it the building? Is it the religious organization where we belong? Or it is the group of people who follow Christ Jesus? Unang-una, atin pong pag-aaralan ang ibig sabihin po ng church. Kung atin pong titignan po sa ating mga dictionary, ang ibig sabihin po ng church sa Greek word, ito po ay tinatawag na ecclesia, means called out once, an assembly called out by the legitimate authority or belonging to the Lord, or gathering of people for worship or for prayer or for fellowship. Yun po yung tinatawag na church. Dahil po sa panahon ng ating Panginoon, with the authority of our Lord Jesus Christ, He gathered people na siyang nakikinig sa kanyang katuruan, sa kanyang pagpapaalala kung ano nga ba yung dapat gawin ng isang tao upang makapamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. At ganoon din naman sa panahon ng mga unang alagad, the 12 apostles of Christ, sila Apostle Peter, sila Apostle John, sila po ay nagbabahay-bahay. Sila po ay pumupunta sa mga public places at nag-gather po sila, at ang tawag po sa kanila ay church. Dahil sabi dito, church is an assembly called out by the legitimate authority. Sino po ang authority po natin? Kaya nga tawag po sa atin Christian Church. Mamaya po atin pong pag-aralan ang meaning naman po ng Christian. Ito po, nasabi po dito, according to the dictionary also, Christian means follower or believer of Jesus Christ as Lord and Savior. Sa word po na Christian, makikita po natin dito yung pangalan ng ating Panginoon, the Christ. Ang katawagan po sa ating Panginoon, Kristo or the Messiah. At kung titinan po natin sa Biblia, kung saan po unang narinig ang katagang Kristiyano, or sa English, the word Christians, atin pong babasahin. Christian Church sa Acts 11, chapter 11, verse 25 to 26. Sabi po rito, then Barnabas went to Tarsus to look for Saul, and when he found him, he brought him to Antioch. Isang lugar po, no? So for a whole year, Barnabas and Saul met with the church. Tinatagpo nila ang church. Sino po ba yung mga church? Siyempre, mga alagad ng ating Panginoon, tagasunod ng ating Panginoon, and taught great numbers of people. The disciples were called Christians first at Antioch. At sa Acts chapter 26 verse 28, then Agrippa said to Paul, do you think
that in such a short time you can persuade me to be a Christian? Doon din po nakikita natin, no, yung katagang Kristiyano. Sa 1 Peter 4:16, however, if you suffer as a Christian, do not be ashamed, but praise God that you bear that name, Christian. Dito po natin nakikita kung saan po nanggaling yung Christian Church. At ibig sabihin lamang, pag sinabi natin na Christian Church, ito po ay grupo ng mga tao na sumusunod sa ating Panginoon. Gaya po nung nakita natin kanina, Christian means follower or believer of Jesus Christ as our Lord and Savior. Punta po tayo sa Ephesians chapter 1, 22 to 23. Ano po sinasabi dito? And God placed all things under His feet and appointed Him to be head over everything for the church, which is His body. Tayo pala ay katawan ng ating Panginoon as a church. The fullness of Him who fills everything in every way. Kaya nga po, atin pong na sinasabi po doon sa scripture na yaon, Christ as the head of the church. Diba sinabi doon, place all things under His feet and appointed Him to be the head over everything for the church, and the church as the body of Christ. Kaya sa panahon ng ating Panginoon at kanyang mga alagad, yung kanyang mga alagad, yun po yung tinatawag na body of Christ, ang grupo ng mga tao na sumusunod kay Kristo. At ang kanilang pinaka-head, walang iba kundi ang ating Panginoon. Kaya yung head ng Christian Church, walang iba kundi si Jesus Christ lamang. At meron tayong tinatawag na dalawa po kasi yung klase, no? Dalawang klase po yung tinatawag natin church. Meron tayong tinatawag na house church or the local church. At dahil po sa pandemic ngayon ay limited po ang mga mass gathering, ay bumabalik po tayo sa unang panahon, sa panahon po ng mga alagad ng ating Panginoon, na ang marami po ngayon ay mga house churches or local churches within the subdivision or doon sa mga magkakalapit-lapit, gaya po sa Victory Churches of Asia. Dito po sa amin sa Muson ay nagkakaroon po kami ng mga house churches or the house gathering of the saints, dahil tayo po ay mga alagad ng ating Panginoon. Ano po ang sinasabi po sa Book of Acts chapter 20:20? You know that I have not hesitated to preach anything that would be helpful to you, but have taught you publicly and from house to house. Nagaya po ng ating Panginoon na ang ating Panginoon po ay nagtuturo publicly. Nagtuturo po siya publicly doon po sa palengke, malapit sa templo, kung saan po yung mga matatao. Doon po siya nagtuturo, no? Doon po siya tinuturo po niya ang kalooban ng Diyos at yung kingdom of God, no? Ang kaharian ng Diyos. At ganoon din naman sa mga bahay-bahay. Dahil ang ating Panginoon ay madalas po sa bahay nila Peter, sa bahay nila John, at mga kasama niyang mga alagad. Kaya yung atin pong tinatawag na house church, yun po yung mga grupo ng mananampalataya na nasa bahay o nasa isang lugar na nagsasama-sama, nagkakaroon ng fellowship, nagpapalakasan sa bawat isa, no?
Yun po mahalaga, no? Napakahalaga po sa atin ngayon yung house church, na huwag tayong makalimot sa mga gawain para po sa ating Panginoon. Kasi po, pag wala po tayong church, wala po tayong mga kapatiran na nakakasama, na siyang nagpapanalangin, at tayo din po ay nananalangin sa kanila, na we encourage with one another para tayo po ay magiging malakas na mga Kristiyano, para hindi po tayo matitinag o hindi po tayo madadala sa tukso po ng dyablo sa ating panahon. Dahil double time po talaga ang ginagawa ng kalaban sa ating panahon na ito, dahil po sa pandemic, dahil limitado po yung ating pong mga church gathering. At ang sinasabi po sa 1 Corinthians 16 verse 19, the churches in the province of Asia send you greetings. Aquila and Priscilla greet you warmly in the Lord, and so does the church that meets at their house. Doon pa lang nakikita na natin, no? Ano nga ba ibig sabihin talaga ng church? The church that meets at their house. Sino po ba yung church? Siyempre, sila yon. Yung mga alagad ng ating Panginoon, nagsasama-sama sa isang tahanan upang magkaroon po ng fellowship. At kung atin pong babasahin yung Colossians chapter 4 verse 15 to 16, sabi dito, give my greetings to the brothers at Laodicea and to Nympha and the church in her house. After this letter has been read to you, see that it is also read in the church of the Laodiceans, and that you in turn read the letter from Laodicea. Ang tinutukoy po dito yung mga church po sa Laodicea. Isang lugar po ito na marami pong mananampalataya at tagusunod ang ating Panginoon. Kaya tawag po sa kanila Church of the Laodiceans. At atin pong babasahin yung Acts 2:42. Sabi po dito, ano nga ba? Ito po ay patungkol naman sa ginagawa doon sa mga house churches at sa mga churches po na nandun po sa labas, nagtitipon-tipon. Ang tawag po naman doon ay, syempre, ito po yung tinatawag nating local church. Sabi po dito, they devoted themselves to the apostles' teaching and to the fellowship, to breaking of bread and to prayer. Ito po ang pangunahing ginagawa po sa isang church. Halimbawa po sa tahanan, na pag kayo po ay nagtitipon-tipon, diba? Siyempre, kamustahan, inaalam natin yung mga anuman ang kalagayan po ng ating mga kapatid, ano po ang kanilang mga problema, kung tayo ba ay makakatulong, ano ba yung pwede natin gawin para makapagbigay tayo ng encouragement, we will comfort them sa kanilang kalagayan. Ito po ang mahalaga po sa church, na tayo po ay nagtutulungan, na hindi lamang po tayo nabubuhay sa sarili natin. Kaya nga tawag dito church, a group of people who have fellowship, who worship the Lord. Dito rin po nangyayari yung, diba, sa huling hapunan ng mga alagad, bago pa man ipako sa krus ang ating Panginoon, yung tinatawag nating breaking of bread. Na kaya po sa mga churches natin, meron po tayong Holy Communion. Holy Communion sa pag-alala po sa ginawa po ng ating Panginoon, na yung the bread ay nagsisimbolize po ng katawan ng ating Panginoon. Wine ay ito po ay nagsisimbolize ng dugo ng ating Panginoon, na siyang nabuhos doon sa krus ng Kalbaryo para po sa ating kaligtasan. Dahil sabi nga po na kapag walang dugong na ibuhos ay walang kapatawaran ng kasalanan ng tao. Kaya maging ang ating Panginoon mismo
ng kanyang dugo ang siyang nabuhos roon para tayo po ay sagipin at patawarin tayo sa ating mga kasalanan. Inako ng ating Panginoon ang ating kaparusahan doon sa krus. Kaya kailangan ay sa bawat pagkakataon po na tayo po ay nagki-communion, na ito po ay pag-alala sa ginawa ng ating Panginoong Jesus, na tayo po ay naghihintay ng kanyang pagbabalik dahil ito po ay kanyang tagubilin sa atin. Kaya kailangan po bilang mga alagad, dapat po ay tayo po ay laging handa anumang oras, dahil ang pagbabalik ng ating Panginoon ay hindi natin alam. Ngunit may mga senyales kung atin pong tiginan ngayon yung mga pangyayari na siyang ating nakikita sa kapaligiran. May mga salot, yung pandemic, rumors of war, wars, ay ito lamang po ay nagpapatunay na malapit na ang pagbabalik ng ating Panginoong Jesus. Kaya napakahalaga na tayo po ay nagiging masunurin, na yung ating buhay ay nakatuon lamang po sa pagsunod sa kalooban ng ating Panginoong Jesus. At ito naman po yung tinatawag nating Universal Church. Maliban po sa local church, di ba? Sample po dito, no, ay merong local church dito po sa atin sa Pilipinas, at meron ding local church doon sa Amerika, local church doon sa Brazil, local church doon sa Israel, local church doon sa Indonesia, India, at sa lahat po ng panig ng mundo, iba't ibang nasyon. Kung babasahin po natin yung 1 Corinthians 12:13, sabi po dito, "For we were all baptized by one Spirit into one body, whether Jews or Greeks, slave or free, and we were all given the one Spirit to drink." Ano po yung one Spirit to drink? Yun po yung Holy Spirit. The Holy Spirit is God. Ito po ang pangako ng ating Panginoon kung ating pong babalikan in the book of Acts, no? Na inantay ng mga alagad ang pangako ng ating Panginoon sa kanila na wag silang aalis sa lugar ng Jerusalem upang tanggapin nila ang regalo ng Diyos, the Holy Spirit. Dahil sa atin, bago po tayo magiging tunay na Kristiyano dito sa ating bansa, in this nation of the Philippines, kahit po anuman ang ating religious organization, as long as we follow Christ sa ating buhay, we have faith and truly believe Jesus Christ to be our Lord, our Savior, and the begotten Son of God. At kailangan ay matanggap natin ang Espiritu ng Diyos. Maging ang ating Panginoon ay nabautismuhan sa Espiritu Santo. Dahil ang ating Panginoong Jesus ang siyang nagiging pattern ng bawat isa sa atin kung paano tayo magiging tunay na Kristiyano, na hindi lamang tayo babautismuhan sa tubig, bagkus sa Espiritu ng Diyos. Kaya sabi po dito, we all baptized by one Spirit into one body. Ibig sabihin ito, pag sinabi nating Universal Church, kahit anuman ang ating religious organization, kung tayo po ay nasa Amerika, as long as sinusunod natin, pinaniniwalaan natin, at tinanggap natin ang Espiritu ng Diyos doon sa Amerika, we are part of the Universal Church.
Even we are in Japan. Kung tayo man ay Hapon, di ba? Sabi nga dito, whether Jews or Greeks, ano man ang ating lingwahe, ano man ang ating lahi, saan man tayo naroroon, ano man ang ating kalagayan, slave or free. Kapag tinanggap natin ng tunay si Jesus, at tayo po ay mayroong pag-amin na tayo nagkasala, at tunay ang ating pagtanggap sa ating Panginoon, ay matatanggap natin ang Espiritu ng Diyos. We will drink to the same Spirit that the Christian received in America, the same Spirit that the Christian received in Japan, the Christian that received the same Spirit in India. Kaya ang tawag po sa atin, we are in a universal church. Kaya ako po ay nagtataka, bakit sa ating panahon ay maraming nagdidibate, marami po ang hindi nagkakaunawaan, ay talagang madalas nakikita mo na talagang nandun po yung pride na hindi nagpapatalo sa mga debate dahil lagi nilang sinasabi na sila lang ang tama, sila lang ang maliligtas. Ngunit sa katotohanan po, kailangan pong maunawaan natin ano nga ba ang ibig sabihin ng church. Dahil ang church po ay ang tunay po na church ay hindi po nakasalalay sa anumang pangalan ang ating religious organization. Nakasalalay po ito sa ating tunay na pagsunod, pagtanggap sa ating Panginoon, at tunay na pagsisisi. Kung tayo po ay may tunay na pagsisisi sa ating kasalanan at idinulog natin ito sa ating Panginoon, tayo po ay kanyang patatawarin. At ang pangako ng Diyos ay atin pong makakamtan. Walang iba kundi tayo po ay mabautismuhan niya sa Espiritu Santo at matanggap natin ang iba't ibang mga regalo. Maranasan natin ang presensya ng ating Panginoon sa ating buhay at magkaroon ng tunay na pagbabago sa ating kaisipan, sa ating paniniwala, at sa lahat po ng ating gagawin dahil magbubunga po. Ikayatin tayo, nagpapaalala sa atin, tutulungan tayo, tuturuan tayo ng Holy Spirit, the Spirit of the Lord. Ano po ang sinasabi dito sa Matthew 3:11? Sabi po dito, I baptize you with water for repentance. Ito po ay kapahayagan po ni John the Baptist. I baptize you with water for repentance, but after me will come one who is more powerful than I, whose sandals I am not fit to carry. He will baptize you with Holy Spirit and fire. Sino po ito? Sino po ang tinutukoy po dito na He will baptize us with the Holy Spirit and fire? Ito po ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Kaya nga po sa ating panahon, anuman po ang ating religious organization, sa oras na tinanggap natin ang tunay si Jesus sa ating buhay, sa oras na tunay po ang ating pagsisisi, tunay po ang ating paghingi ng kapatawaran, ay pagkakaloob ng ating Panginoon. Tayo po ay kanyang babautismuhan sa Espiritu Santo at doon po sa apoy, para tayo po ay naglalagablab, naglalagablab sa paglingkod para po sa ating Panginoon. Lalong-lalo na ngayon ay ito po ang napakahalaga po sa ating panahon. Kailangan po natin ang presence ng ating Panginoon, the Holy Spirit, ang siyang magtuturo po sa atin
upang hindi po tayo maliligaw ng ating paniniwala. Diba, sabi nga na kapag wala ang Espiritu ng Diyos sa atin, we are spiritually blinded. Madali tayong maniwala doon sa mga hearsays ng mga tao, doon sa katalinuhan ng mga tao, dahil sa ating panahon ay marami po ang magaling magpaliwanag, na talagang dadaling kanila sa scripture by scripture, na meron silang basihan. Ngunit madalas po naliligaw po ang tao sa tunay na katwiran at katotohanan patungkol po sa ating Panginoon. Isa na po dyan yung pagkakilanlan sa ating Panginoong Hesus. At marami pa rin po sa atin dito po sa Pilipinas na hindi po sila naniniwala na ang ating Panginoon ay tunay na Diyos. Ng kanilang pagkaunawa pa rin ay si Jesus ay tao lamang at hindi magiging Diyos. Kaya nga po, napakahalaga po kapag tayo po ay mayroong Espiritu Santo, atin pong maunawaan ng tunay ang kalooban ng ating Panginoon at makilala natin siya ng lubusan. That within our spirit, we will declare that Jesus Christ is Lord and the true Son of God. Dahil ang Espiritu mismo ng Diyos ang siyang magtuturo sa atin. Ano po ang sabi doon kay Apostol Pedro, di ba? Nung tinanong siya ng ating Panginoon kung ano ang pagkakilala niya sa ating Panginoon, di ba? At sabi niya, ikaw ang Kristo. At sabi ng Panginoon, hindi sa katalinuhang nagmumula sa kalaman ng tao ang kapahayagan na yan, kundi yan ay kapahayagan nagmumula sa Diyos. Dahil kapag tayo po ay may Holy Spirit, hindi po tayo maliligaw. Kapag tayo lamang po ay nagre-rely sa kapangyarihan ng Diyos, nagre-rely sa presensya ng Diyos, at tayo hindi humihiwalay sa Kanya, at patuloy tayong sumusunod at ginagawa natin ang mga bagay na nais niya, at tayo po ay umiiwas sa anumang kasalanan. Yun po ang nais ng Panginoon, lalong-lalo na tayo po ay nasa mga huling araw. Kaya ito po ang atin pong pag-aaral patungkol po sa church. Kaya mga kaibigan, mga kapatid, ay hilingin po natin sa ating Panginoon na tayo po ay Kanyang pagkalooban ng Espiritu Santo kung hindi pa natin natanggap ang Espiritu ng Diyos sa ating buhay. Ang nais lamang niya, kahit tayo po ay nasa tahanan, kahit po tayo po ay nasa church, kasama natin yung ating mga kapatiran, o tayo man po ay nagpapahinga dyan, ang nais lamang po ng Panginoon, ano po? A genuine repentance, genuine acceptance, and we believe that Jesus Christ is our Lord, our Savior, and the begotten Son of God. Tayo idudulog natin yan sa ating Panginoon at hilingin natin sa Kanya na tayo po ay bautismahan niya. Ano nga po, ang sabi ng ating Panginoon, na kapag ang Kanyang mga tunay na anak ay humiling sa Kanya, Kanyang bibigyan. Kaya nga po, ay maraming salamat Panginoon sa pagkakataong ito, at maraming salamat po sa inyo pong panahon sa panonood ng pag-aaral na ito, na sana po ay meron po kayong natutunan. Ingat po tayo, at maraming salamat. God bless sa bawat isa.